Nangunot ang noo ni Gretchen sa narinig. Big Boss? Sinong Big Boss bang tinutukoy ng mga ito? Balita ko kamag-anak ni Mr. Ocampo, kaya kahit umaabsent siya araw-araw, hindi siya basta-basta natatanggal dahil malakas ang kapit sa itaas. Nais niyang mapairap. Nung nakaraan, inaakala ng mga ito na kahit kabit siya ni Mr. Ocampo, tapos ngayon naman kamag-anak, baka sa susunod, ibabalita na siyang asawa ni Mr. Ocampo. Kaya pala, no? Sikat na rin siya ngayon. Narinig mo namang balita sa kanya, di ba? Napakalaking eskandalong kinasasangkutan niya. Pagpapatuloy pa ng dalawa, kasabay ng kakaibang titig ng mga ito sa isa't isa. Sandali pang nag-usap ang mga ito bago lumabas. Nanatili namang tahimik si Gretchen. Wala sa plano niyang makipagbangayan sa ngayon. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang trabaho niya. Pagkatapos niyang makapagbihis, lumabas na siya ng locker room at tinanap si Ma'am Andrea. Dapat matagal na siyang nakabalik sa trabaho. Ang supervisor lang naman nilang may ayaw, kaya natagalan siya sa pagbalik. Pero sigurado siyang walang leader na matutuwa sa dami ng absent niya at newbie pa siya. Kaya naman inihanda na lang niya ang sarili niya para sa seremon nito. Marahan siyang kumatok sa opisina ni Ma'am Andrea bago tuluyang pumasok sa loob. Magandang araw po, ma'am. Mahina niyang sambit. Mabilis na napatayo si Andrea, nakasalukuyang nakaupo sa kanyang swivel chair, uminom ng tsaa nang makita niya si Gretchen. Good grace! Kailangan maayos sa magiging pakikitungo niya kay Gretchen, lalo na't big shot pa naman ito. Sandali namang natigilan si Gretchen sa reaksyon ng supervisor nila. Gayunpaman, huminga siya na malalim bago nagsalita. Pasensya na po kayo at matagal akong nawala, Ma'am Andrea. Maayos na pong lagay ko ngayon kaya pumasok na po ako. Pagsisikapan ko pong di na lumiban pa. Pwede niyo po akong i-assign sa kahit sang department. Pagbubutihan ko pong trabaho ko. Subalit ang inaasahan niyang papagalitan siya ng supervisor ay hindi nangyari at kabaligtaran pa ang nangyari. Huwag kang mag-alala, Miss Miranda. Magaling ka naman sa trabaho mo kaya hindi problema kahit ilang araw kang nawawala. Malumanay nitong wika. Napakurap-kurap si Gretchen. Seryoso ba tong supervisor nila? By the way, kamusta ang pakiramdam mo nitong mga nakarang araw? Baka may nararamdaman ka pang iba. Pwede ka namang mag-day off pa ng 2 araw pa. 2 days off? Mabilis at mariin na umiling si Gretchen. Naku, hindi na po kailangan, Ma'am Andrea. Ayos na po talaga ako at magtatrabaho na po ako. Di komportable si Gretchen sa ngiti ni Ma'am Andrea ngayong araw. Noon pa lang nakarang linggo nang sinabihan siya nitong magpahinga nang tumawag siya. Kakaiba na ang pakiramdam niya, para bang may mali. Mas concern pa nga ang supervisor niya sa kanya kaysa sa mga magulang niya. Pero baka naman, sadyang mabait lang talaga si Ma'am Andrea. Okay, kung ganon papayagan kitang magtrabaho. And since galing ka sa Dynamic Wheels, I'm sure di ka pamilyar sa galawan dito sa Dynamic Luxury. Kailangan mo pa ng period of adjustment para masanay ka. Tumingin-tingin ka lang muna sa mga kasama mo para matuto ka. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Gretchen. Inihanda niya ng sarili niya para sa trabahong to kahit sigurado siya sa sarili niya na kaya niya nang magtrabaho. Mukhang walang yatang tiwala ang supervisor nila sa kanya. Alam ko na po ang pasikot-sikot sa Dynamic Luxury, Ma'am Andrea, kaya po pwede na po ako magsimula sa main job ko, giit pa niya. Wala pa kasing bakante sa sales position ngayon, paliwanag ni Ma'am Andrea. Nalungkot naman si Gretchen sa narinig. Masaya siyang lumipat sa Dynamic Luxury noon dahil alam niyang maraming luxury cars sa kumpanya at mataas ang komisyon. Subalit ngayong walang bakanting sales position, ano na lang ang gagawin niya? Pero, Ma'am Andrea, sales champion po ako sa Dynamic Wheels ng halos 3 magkasunod na taon. Sigurado po ako magiging productive ako kapag nilagay niyo ako sa sales position. Huwag kang mag-alala, Miss Miranda. May inihanda akong trabaho sa iyo. Sumunod ka sa akin, ani Andrea. Nilala siya ni Ma'am Andrea sa isang opisina. Shortcut sa office controller ngayon. Pwede mong isaayos sa mga dokumentong nasa mesa. Pareho pa rin ang sahod mo at may bonus pang 10,000 every month. Nakangiti pa nitong bigkas. Nilagay niyo po ako sa clerical job? Gulat na tanong ni Gretchen. Yup. Sa lahat ng mga kasamahan mo dito sa Dynamic Luxury, ikaw ang pinakamagaling kaya ikaw ang napili ko sa posisyon na to. Kung may hindi ka naiintindihan, pwede kang magtanong sa akin. Magiliw pa nitong wika. Wala nang nagawa pa si Gretchen kundi ang tumango.
Binuklat-buklat niya ang mga dokumento sa mesa, napawang mga impormasyon ng mga customer at detalye ng kita na responsibilidad ng bawat empleyado. Sa pangkalahatan ang mga dokumentong to, maaaring hawakan ng finance department kaya hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa ng isang clerk sa Dynamic Luxury. Nang buksan niya ang computer, halos wala siyang makita doon na gagawin niya. Para bang sinadya lang siyang ilagay ng supervisor doon para maupo lang at walang gagawin. Lampas 5:00 ng hapon nang makalabas sa trabaho si Gretchen. Halos kalahating oras na naghintay si JP sa kanyang tiyahin. Tita, ano bang ulam natin ngayong gabi? Ang saya-saya ko po na sinundo niyo ako. Masiglang ani JP habang naglalakad sila palabas ng school gate. Di naman nagpanggap lang si JP sa sinabi niya. Hindi niya sinusundo ang mommy niya noon dahil malapit lang naman daw ang apartment nila sa paaralan niya. Minsan sinasabay na lang siya pauwi ng kapitbahay nila. Kahit nararamdaman niyang may tiwalang kanyang ina sa kanya dahil hindi na siya sinusundo ng mga ito, naiinggit pa rin siya sa isang bata na araw-araw sinusundo ng mga magulang nila at binibilhan pa ng merienda. Kahit na naramdaman niya may tiwalang kanyang ina sa kanya dahil hindi na siya sinusundo ng mga ito, naiinggit pa rin siya sa ibang bata na araw-araw sinusundo at binibilhan pa ng merienda. Nakangiti namang hinaplos ni Gretchen ang buhok ni JP. How about sweet and sour pork ribs? Gusto mo ba? Sandaling nag-isip si JP. Ramdam niya ang panunubig ng kanyang bagang. Gusto ko po yun. Malapit na sila sa may gate nang tumunog ang kanyang cellphone at nakita ang Kuya George niya ang tumatawag kaya't agad niya yung sinagot. Sakto din naman at kanina pa niya naisip na tawagan ng kapatid niya para makibalita. Kamusta ang lakad niyo, kuya? Tanong niya at di masyadong pinahalata kay JP ang pinag-usapan nila. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni George bago nagsalita. Hindi sumipot si Cynthia kanina. Nagpabook ulit ako ng appointment para bukas. Sandaling natahimik si Gretchen. Ayaw niyang pag-isipan na masama si Cynthia pero hindi niya maiwasang isipin kung ano nga ba ang motibo ng hindi nito pagsipot. Wala naman siguro siyang gagawin na di maganda bukas, hindi ba? Naalala niyang tanong. Hayaan mo na siya. Sinabihan ko na siya na ibibigay ko ang kalahati ng pera sa ibibenta naming bahay basta hindi siya gagawa ng kahit na anong gulo. May nag-deposit sa kanya ng kalahati ng bahay at makukumpleto ng proseso sa loob lamang ng 2 araw. Alam mo ba, Gretchen, napansin ko, mas lalong gumanda ang takbo ng negosyo ko ngayong wala na si Cynthia? Kwento pa ni George. Anong ibig mong sabihin? Nalilitong tanong ni Gretchen. Ang dami kong orders na natanggap ngayon at lahat sa isang address lang. Di ako sigurado kung malaking kumpanya sila. Walang tigil ang orders ngayong araw. Di naman ako nagpo-promote pero bigla na lang dumami ang customers ko. Mahina namang natawa si Gretchen. Ayaw mo pa nun. Mas lalaki pang negosyo mo ngayong marami ka ng customers. Patunay lang yan na maganda ang quality ng mga binibenta mo. Hindi ka na mahihirapan pa na magsimula ulit sa buhay mo sa hinaharap. Tama ka nga. Malapit na rin ang harvest season ng strawberries at cherries. Padadalan kita sa susunod na araw. Hindi naman na tumanggi pa si Gretchen. Nagdadalang tao siya at kailangan niyang kumain ng maraming prutas para maging malusog ang kanyang anak. Matapos na makausap, si George ay nakarinig siya ng busina. Unang lumingon si JP sa kaliwang bahagi. Nandito na po si Tito Demetrio, sigaw pa nito. Lumingon din si Gretchen sa direksyon kung saan nakatitig si JP at nakita ang isang pamilyar na kotse na madalas ginagamit ni Demetrio. Agad namang napansin ng lalaki ang mabigat na school bag ni JP. Hindi niya alam na ganyan pala karami ang libro ng isang 5 taong gulang na bata. Agad niya yung kinuha mula kay Gretchen para hindi na ito mahirapan ng pagbuksan ng pinto. Get in. Ang galing, di na natin kailangan pang maglakad. Natutuwang sambit ni JP. Napangiti si Gretchen na makita na umakit na sa backseat si JP sa maikli nitong mga binti at maayos na naupo. Di niya maiwasang malungkot habang iniisip na halos walang pakialam si Cynthia sa anak nito gayong napakabait ni JP. Marahan siyang napailing. Dapat di siya mag-isip ng mga negatibong bagay sa ngayon. Napalingon siya kay Demetrio na nakatitig sa kanya. Maaga kayata ngayon? Curious niyang tanong.
Walang masyadong trabaho sa opisina. Kaswal naman itong sagot. Napansin ni Demetrio na parang may nais sabihin si Gretchen, subalit nag-aalangan ito kaya't siya ang nagtanong. May sasabihin ka ba? Pilit itong ngumiti. May nangyari lang kasing kakaiba ngayong araw. What is it? May mga balita kasi na kumakalat sa buong Dynamic Luxury na may malakas daw akong backer sa Dynamic Group of Companies kaya marami daw akong pribilehiyong natatanggap. Napakurap-kurap naman si Demetrio at hindi agad nakapagsalita. Backer? Siya bang ibig sabihin nito? Ayos ka lang ba? Tanong ni Gretchen na makitang natigilan si Demetrio. Napakurap-kurap ang lalaki bago tumango. Yeah, I'm fine. Sandali pa tong tinignan ni Gretchen bago napatango-tango. Oh, okay. Back to the topic. Narinig ko sa mga kasamahan ko na kaya daw hindi ako natanggal sa trabaho ay dahil kamag-anak ako ni Mr. Ocampo. Hindi ba nakakatawa yon? Nakahinga na maluwag si Demetrio sa idinugtong ni Gretchen. Akala niya nabuking na siya. Well, kung sakaling mangyayari yung bagay na yun, wala na siyang choice kundi ang umamin na lang. Lihim namang pinagmasda ni Gretchen ang reaksyon ni Demetrio para tingnan kung may sinabi ba ito kay Mr. Ocampo at tinulungan siya ng lalaki para hindi siya matanggal sa trabaho. Dapat siguro, sabihin mo kay Mr. Ocampo ang tungkol sa bagay na to. Baka kasi makarating sa tenga niya ang tungkol sa chismis. Nakakaya naman sa kanya. Nag-aalala ang ani Gretchen. Baka mamaya, maapektuhan ang trabaho ng asawa niya. Dapat sinulit na nilang chismis na ipinakalat nila. Sana sinabi nilang nila na anak ako ng may-ari ng Dynamic Group of Companies na nagpapanggap lang na empleyado. Hindi ba't mas exciting yon? Dagdag pa niya. Umangat naman ang sulok ng labi ni Demetrio. May-ari ng Dynamic Group of Companies? Hindi ba't siya yon? Namumuro na talagang babaeng to. Bakit ba lagi nitong iniisip na matanda na siya? Pero sa kabilang banda, bakit nga ba hindi na lang sa kanya idinikit ang pangalan ng asawa niya? Bakit kailangan kay Jomar pa? Sa kaisipang yon, di niya maiwasang mainis at mapasimangot. Napansin naman ni JP mula sa rearview mirror ang reaksyon ni Demetrio, kaya naman hindi niya maiwasan na tanungin ang lalaki. Galit po ba kayo, tito? Napakurap-kurap si Demetrio. Napalingon naman si Gretchen sa lalaki. Marahan siyang umiling at ginulo ang buhok ng bata. Of course not. Talaga? Yup. At para maniwala ka na hindi ako galit, ililibre kita. Ano ang gusto mong kainin? Agad naman na nagningning ang mga mata ni JP. Sa narinig, bilog na bilog ang mga mata nito. Naimahan tulad mo sa isang tuta at halos maluha-luha pa. Kahit ano po ba, okay lang? Agad naman lumambot ang ekspresyon sa mukha ni Demetrio. Oo naman. Promise? Yes. Nung nasa amin pa ako, sinabi ko kay mommy ang mga pagkain gusto ko pero ayaw niya. Matagal ko nang pangarap na makakain ng pagkain na kagaya na sa mga classmates ko. Anito at napalabi pa. Nakita ni Demetrio kung gaano ko gusto ni JP na kumain ng pagkain na iisip nito kaya walang dahilan para tumanggi siya. Ano bang pangalan ng restaurant na gusto mong puntahan? Sandaling nag-isip sa JP at maya-maya napakamot ng ulo. Di ko po alam pero po kung saan yun matatagpuan. Curious naman na napasulyap si Gretchen sa kanyang pamangkin. Ano kayang nais itong kainin at ayaw pang sabihin sa kanila? Pero sa kabilang banda natutuwa siya at mukhang mas maayos ng kalagayan ng bata kumpara kagabi. Si JP nang nagmamando ng direksyon kay Demetrio kung saan sila pupunta na sinusunod naman ng lalaki. Pero may parte pa rin ang puso niyang kinakabahan. Pakiramdam niya, isang nakakatakot na lugar ang pagdadala nito sa kanila. Iliko niyo po pakaliwa, tito, tapos ihindo niyo sa gilid ng kalsada, then pwede po tayong maglakad na lang. Buwaba na sila ng sasakyan. Inawakan ni Gretchen ang kamay ni JP. Sa hindi inaasahan, humawak din to sa kamay ni Demetrio. Para tuloy silang isang mayamang pamilya na nagbabonding. Ilang sandali pa nakarating na sila sa isang maliit na barbecue restaurant. Dito mo ba gustong kumain? Tanong na Demetrio. Napakurap-kurap si JP bago marahang tumango. Napasulyap naman si Demetrio sa loob ng restaurant. Mukhang mainit sa loob at parang mausok pa. Di niya maiwasang mapangiwi. What kind of restaurant is this? Ayaw niyo po ba? Parang maiiyak nitong tanong sabay yugyog sa kanyang kamay na hawak nito.
Mukha tong aping-api na para bang kasalanan ng tanggihan nila ito. Wala nang nagawa pa si Demetrio kundi ang pumasok sa loob ng restaurant kasama sina Gretchen at JP. Nilibot niyang tingin sa paligid. Pakiramdam niya maliit lang ang lugar at literal na mainit nga. How does this kid find this ridiculous place? Pero dahil nangako siya, hindi na siya nagreklamo pa hanggang makaupo sila sa isang bakanting mesa. Tinitigan naman ni Gretchen si Demetrio habang pinagmamasdan niyang lalaki, pakiramdam niya hindi ito bagay sa lugar na yon. Maging ibang mga customers napapatingin na rin sa gawin nila. Binaliwala na lang yon ni Gretchen at nag-order na silang dalawa ni JP. Ilang sandali pa inihatid na ang order nila. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Demetrio na makitang hilaw ng mga tuhog na karne. What's that? Kakainin natin yan ng hilaw? Mahina namang natawa si Gretchen. Hindi no, tayo mismong magluluto nito. Ano? Di niya makapaniwalang tanong. Nasanay siya na nakanda na lahat sa pagkainan kapag kumakain siya. Pero ano tong pinagdalhan ng magtiyahin sa kanya? Magbabayad sila sa restaurant tapos siya pang magluluto? This is ridiculous. Ito ang unang beses mong kumain sa isang self-service grill barbecue restaurant? Curious sa tanong ni Gretchen na makita ang reaksyon ni Demetrio. Usong ganito sa panahon nila ngayon at halos lahat ng tao kumakain sa ganitong klaseng restaurant, lalong-lalo na mga katrabaho niya noon sa Dynamic Wheels. Ilang sandali pang nakatitig si Demetrio sa mga karneng nakahain sa harapan nila bago mabilis na umiling. Of course not. Kumakain din ako sa ganitong restaurant. Talaga? Yeah. Anito bago nagpunas ng pawis. Kung ganon, simulan na nating mag-ihaw. Masigla niyang ani. Napapalakpak sa tuwa si JP, lalo na magsimula na siyang magluto ng pork barbecue. Nang sulyapan niya si Demetrio, curious tong tumitigin sa paligid at may halo pang iwi na tila ba nandidire. Nagdududa tuloy siya kung totoo ba talaga ang sinabi nito sa kanya kanina. Pwede po ba sa akin ang unang naluto? Excited na tanong ni JP. Nakangiting tumango si Gretchen. Oo naman. Ani at nilagay sa pinggan ni JP ang unang pork barbecue na naluto niya. Yehey! Inipan niyang barbecue na magsalita si Demetrio. Let me help. Napatingin naman siya sa lalaki. Sigurado ka? Yeah, marunong ako niyan. Presenta pa nito. Tumango siya at ibinigay ang tong kay Demetrio. Abala siya sa pag-asikaso sa pagkain ni JP nang makaamoy siya ng sunog. Marasyang napalingon sa gawin ni Demetrio, subalit bago pa man siya makapagsalita, naunahan na siya ni JP. Tito, sunog na po yung pork! Napakurap-kurap si Demetrio at bagyang nataranta. Imbes ang tong ang gamitin nito para baliktarin ang pork, ang kamay nito ang ginamit. Ouch! Ayos ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong at agad na hinawakan ng kamay ni Demetrio na napaso. No, masungit itong sagot. Huminga siya ng malalim bago sinalubong ang mga mata ng lalaki. Bakit ba naman kasi kamay ang ginamit mo? Sinamaan naman ni Demetrio ng tingin si Gretchen. Nagulat ako kasalanan ko ba yon? Muli na namang bumuntong hininga ang babae. Mas lalo lang tuloy na dagdagan ng inis niya. Kung bakit ba naman kasi ito pang nagustuhan ni JP. Mas matutuwa pa siya kung sa isang fine dining restaurant ang request nito. Pinagluto na nga siya tapos ang init-init pa ng lugar. Di niya tuloy mawari kung anong nagustuhan nila sa ganitong klase ng restaurant. Dugyutin pa ang lugar. Nasa ganon siyang kaisipan na bigla nilang hanapin ni Gretchen ang daliri niyang napaso, dahilan para mapapitlag siya. Bakit mo hinipan? Masungit pa niyang tanong. Sabi mo kasi masakit. Anito at hinipan pa ulit ang kanyang daliri. Jeez, di ba nito alam kung ano magiging epekto nun sa kanya? Masakit pa ba? Napakurap-kurap siya at tila nahihipnotismong tumango. Hindi na. Huminga na malalim si Gretchen at binitawan ng kamay hawak-hawak nito saka kinuha ang tong mula sa kanya. Ako na ang mag-iihaw at baka mapasok ka na naman. Pero kumain ka na lang. Anito at nilagyan din siya ng nalutong barbecue sa kanyang pinggan. Mataman niyang pinanood si Gretchen na nag-iihaw habang inaasikaso din ito si JP na makakain ng mabuti. Akbang tutulungan ito si JP sa pagbabalat ng hipon nang pigilan niyang babae. Ako na. Sandali siyang tinignan ni Gretchen na para bang pati pagbabalat ng hipon ay hindi siya marunong. Nang makita nito ang kanyang reaksyon, bahagya pang natawang babae. Okay, sige, ikaw na.
Nagpatuloy sa pag-ihaw si Gretchen na mapansin niya na di pa ginalaw ni Demetrio ang laman ng pinggan nito. Bakit di ka pa kumakain? Nagangat naman ang tingin ng lalaki mula kay JP. Iniintay kitang matapos para sabay na tayong kumain? Bahagyang nagulat si Gretchen sa sagot ni Demetrio. Di niya inaasahang ganon ang gagawin ng lalaki. Gayunman, lihin siya napangiti at nagpatuloy sa pag-iihaw. Sobrang saya ni JP sa naging hapunan nila. Naglalakad sila pabalik sa sasakyan nang mapadaan sila sa isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga stuffed toys. Imbes magpatuloy si JP sa paglalakad, napako ang atensyon nito sa mga laruan. Pareho silang napatingin ni Demetrio sa kanyang pamangkin. Gusto mo ba bumili tayo ng teddy bear? Malumanay niyang tingin. Sandali pang napatitig si JP sa mga laruan bago marahang umiling. Hindi po. Sigurado ka ba? Muli niyang tanong. Marahan namang tumango sa JP. Nasanay siyang hindi na pagbibigyan ng kanyang mommy sa tuwing may gusto siyang bilhin dahil dagdag lang sa gastos. Ayaw niyang ganun din ang isipin ng tito at tita niya. Napatitig si Demetrio sa pamangkin ni Gretchen. Di niya alam lahat ng detalye ng pagpapalaki ni Cynthia sa anak nito, but all he can say is, she's not just an awful wife to George, but also a terrible mother to JP. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Pumili ka ng 3 pinakagusto mo. Akong magbabayad para sa'yo? Napatingin si JP sa kanyang tito Demetrio. Kahit na laging malamig ang ekspresyon sa mukha nito, alam niya napakabuti nito sa kanya kaya di niya maiwasan na mapangiti at yumakap sa mga binti nito. Nanigas naman si Demetrio sa kinatatayuan niya. Di niya inaasahan ang ginawa ni JP. Para bang may mainit na bagay ang maplos sa puso niya. Ang resulta, pumili si JP ng 3 malalaking stuffed toys. Plano niyang itabi to sa pagtulog niya mamayang gabi. Sobrang saya niya. Thank you po, Tito Demetrio. Kapag baby na po kayo ni tita, sobrang swerte niya po kasi po ang bait-bait ninyo. Di naman nakapagsalita si Gretchen. Pakiramdam niya, tinamaan siya ng sinabi ni JP. Mabait naman si Demetrio pero di niya pa rin kayang sabihin sa lalaki ang sekreto niya.